Hello, hello, hello! Doc Bryce here. Okay, isa na naman, no? Tagal-tagal din natin hindi nagkita. And ngayon, ay meron tayong very special. Well, introduction ng ano natin, palagi yung health pa rin natin ang priority. So, ito is a kidney disease patient. Have been newly diagnosed lang this last year, December, no? And now emergency dialysis. So ito is very promising na improvement, no, ng health natin. Kaya natutuwa ako na i-start natin like ipakilala natin tong coaching namin to, no? At matutuwa po kayo sa kanilang journey. Okay? And congratulations nga pala, no, sa mga may mga health problems na nag-improve by changing their lifestyle. Hindi natin ma-imagine na ang health issues pala natin ay kayang-kaya ma-address by changing what we eat, by changing our lifestyle, doing fasting, doing active lifestyle, lahat na-address agad to. So, hindi ko na ipatatagalin, no? I-invite na natin. Okay. Yes, good evening po, no? Sir Chito, hi. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Miss Chi, yes. At sa mga nanonood po sa atin dyan online, good evening po. Yes po. So, wag na natin patagalin, no? Kwento natin si Sir Chito, no? Have a health condition at hintayin natin i-kwento niya paano siya napunta sa situation na ganito. Ayan. Sige po, Sir Chito. Una po, gandang gabi, isang mapagpalang gabi po para sa lahat. Nagsimula po itong karamdaman ko, medyo may katagalan na po talaga, Doc, yung naramdaman ko yung mga sakit-sakit sa katawan ko. Pero hindi ko iniinda yon, gawa ng dahil sa kahirapan, sa hanap buhay. Parang normal na lang sa amin na dumaan kami, lalo na sa dagat ang hanap buhay ko po. Doon ako. Okay. Kaya yung mga karamdaman, sabi mga bunga lang ng mga lamig-lamig, yun laging Usually, kadalasan, yan yung sinasabi natin, no? Pag kami naramdaman, titiisin nyo, mawawala din to kasi may mga... Yes, oo. O may inom ng mga pain reliever, ganon. Gawa ng yun naman talaga, lalo na malayo yung biyahe ko, doon na tumatawid kami ng China Sea, doon ang lagi kong pagkalmada, doon ang punta ko doon. Kaya matagal talaga, kaya hindi pwede na pag nakaramdam ka, uwi ka agad, kailangan gawa mo ng paraan, lalo na ako ang may dala. Kaya nandoon yung pagtiis talaga. Tsaka sa pain reliever. Yung mga pain reliever. Mahilig po sila sa pain reliever. Yun ang namin. Kaya yung ko talaga na ramdaman ko ito, yung mga sakit sa yung mga sakit sa katawan ko, mga tuhod, kasukasuan, ganyan, mga likod, kaya mga balikat, mga ko noon, bago sa paa. Minsan umuwi ako na sinusundo na lang ako ng sasakyan dahil halos hindi na ako makababa sa sa bangka. Pero hindi ko na inintindi yon, parang inisip ko lang na kasama nga lang sa ng hanap buhay nga na sa lamig at init, ganon. Parang labor, no? Parang laborer, parang mangingisda ka, magtatrabaho ka, sasakit ang katawan mo, ang gagawin mo, iinom ka ng pain reliever para lang mawala yung mga kirot na yan para makapagtrabaho ka the next day. Opo. At hindi ko naman po talaga ugali na pumupunta ng doktor po, magpa-check up. Hindi po talaga.
na ito na lang huli na medyo hindi ko na talaga nakayanan. Doon na inobliga na ako ng mga anak ko na magpa-check up na, magpa-doktor na nga talaga. At sa madaling sabi, nung time ito ng December na, kaya nagkaroon ako ng tawag nito, yung doon pa sa Mindoro pa-check up ako doon dahil iba na nga talaga yung pakiramdam ko. Ngayon, ako ng laboratory. Noong Okay. laboratory, hindi ko man maintindihan yung laboratory, Doc, dahil wala nga talaga akong alam dyan. Hindi ko talaga alam yan. Yung mga, kung ano-anong mga proseso, hindi ko alam. Sabi ng doktor sa akin, doon sa namin, health center, na daw ako ng mag-laboratory. Nung ipinakita ko sa kanya yung resulta ng laboratory, ang sabi niya kaagad sa akin, mag-seek an opinion tayo. Kinabahan ako doon. Mga 2 araw, nagpa-seek an opinion, nag-laboratory ako doon pa rin sa amin, pero sa Ibang San clinic Jose, naman. ibang clinic na. Dahil siya nag-recommenda eh. Nung mga kinabukasan, nakuha ko yung resulta, ay lalo na siyang nagsabi na sa akin na kailangan mo, nagsulat na siya, di ko rin maintindihan yung sulat niya dahil wala nga sa akin lang. Sabi niya, kailangan makipagkita ka sa ganito dahil sabi niya, duda daw siya doon sa resulta. Bakit nung una kong laboratory, ganun yung kriya ko, bakit pangalawa, biglang tumaas. Pero wala nga sa akin yun, hindi ko intindihan, hindi ko man alam yung kung anong kriya-kriya na yun, mga wala, hindi ko alam po yun. Adi, sa madaling sabi, pag-uwi namin, nakaramdam na agad ako ng sakit sa tagiliran ko. Tsaka hirap siya huminga. Nahirapan ako, ako kay Mrs. na hirap na ako nahirapan ako maghinga. Okay. Pero nung pa kami dahil may isang linggo pa rin yun bago na talaga yun, naluwas ako. Pinupuna na nila yung katawan ko dahil minsan video call. Manas na po siya. Oo. Pero hindi ko alam yun na gano'n na yung sitwasyon ko. Hindi pa kayo naka-confine nito? Napauwi pa kayo? Hindi pa po. Nasa Mindoro pa lang siya. Mindoro. Pero tapos, nakikita na namin siya sa camera. Sabi namin, bakit parang namanas ka tapos yung eyebag niya, ang laki-laki. Iba na itsura. Opo, hirap siyang huminga. Kulay dilaw na po yung color niya, kulay dilaw. Okay, Sabi pwedeng namin, kasi anemic na yan. So, parang naninilaw na nga siya. Pwede yon. So, ano nangyari po nung napansin kayong ganun? Nagmama na siguro yung mukha ninyo? Oo. Ano nangyari? Pinalawas na po namin siya dito sa Manila. hindi pa ako dahil hindi nga ako basta-basta naniwala gawa ng sa sarili ko. Hindi ko nga matanggap, hindi ko bang matanggap na gano'n nga, nandun agad ako sa ganong sitwasyon na paluwasin ako. Basta ang ko lang, yung naramdaman ko lang na tamad na ako magbangon, ganyan. Nangihina na. Laging mabigat ang katawan ko, na ugali ko dati pagising ko, minsan basta pagising ko, kailangan may ginagawa ako. Nung time na yon yung parang na ako ba, yung gusto ko lang, mabigat na. Tapos lagi po siyang tulog. Maya-maya, kahit nakaupo, tulog na po siya. Mamalayan namin, tulog na siya. Hanggang sa doon nga, noong time na doon nga po, naramdaman ko na sumasakit na talaga yung ko, ay nag-usap na sila Mrs. at saka itong anak ko na ipapaluwasin. Ay ramdam ko talaga na hindi ko kayanin, gawa ng iba talaga ang pakiramdam ko kaagad noong time na yon. Kaya kami doon. Bali, inadmit muna ako doon sa malapit na ospital sa amin. Nasa ER mo na siya. ER muna ako doon. Sa Mindoro. Pinapahinga ako doon. Bago, ang sabi sa akin ng doktor doon,
na hindi na nga ako palabasin habang kumbaga kumpain na agad ako doon gawa ng ganun nga ang ganun na nga ang tingin nila sa sitwasyon ko. Ngayon, bali kinumbinsi ni Mrs. ang doktor na kung maaari dito ako dadalhin sa sa Maynila. Sabi ng doktor na hindi na nga daw pwede akong commute o kung maaari daw ambulance na. Iniisip ko kagad yung financial o yung mga gastos, yung expert pa sa nurse. Yung pinangambahan din ng doktor pag dumating kami dito sa Maynila ay hindi pa tatanggapan to. Kasi December, Dok, maraming pasyente po ang mga hospital. December. Yes, maraming mga na-stroke, heart attack. Pagka mga December, mga may mga kakinan. Yes. Pero naman, buti na lang po, nung ginawa ng paraan ng doktor doon na medyo nag-alwan yung pakiramdam niya, pagkalabas nila ng ER, niluwas ulit agad siya dito. Kinabukasan po. Sabi ng doktor, basta kinabukasan, iluwas niyo agad. Yun ang sabi. At dumating sa madaling po, nakarating kami dito sa Maynila. Maganda pa yung maganda pa yung pakiramdam ko. Nakakapag-motor pa ako eh. Mga bandang alas 10 na ng patanghali, nayaya nila ako na magpunta na nga ng GR Jose Reyes para magpa-check up. Dahil yun man talaga ang sadya namin dito. Pumunta kami doon. Pagdating namin doon, nagulat na lang din ako. Pati ako, nagulat na rin talaga ako na sabi nga nung doktor doon sa GR na negotiable na nga daw. Hindi na kami pinauwi to. Diretso na kami sa ER ng Jose Reyes para i-admit siya. Diretso yung emergency dialysis na siya. Kaya meron po siyang dito. Ano pa tawag doon? Dito. Anong tawag? Catheter. So, ang nangyari sa inyo, hindi na kayo pinakawalan, emergency dialysis na agad kasi gaano kataas po ang inyong creatinine? 1.3 po doon sa laboratory. 1,300. Tapos nakakaramdam na kayo ng mga symptoms like nahihirapang huminga. Sobrang hirap na po siyang huminga. Yung pala po, napuno na ng water yung dibdib niya. Yung baga niya. Nasa kulang-kulang 2 liters po, Dok, ang nakuha sa kanyang tubig, 1.8. Okay. Yan yung mga uremic symptoms na kailangan talaga emergency dialysis. Lalo na pagka nahihirapan na talagang huminga. Yung iba pagka nagmamanas. Yung iba pag hindi na umiihi. Or pagka may mga changes in sensorium. Halimbawa, pagkakausapin niyo yung pasyente, sumasagot, hindi niyo maintindihan yung sagot. No? So, yan yung reason. Ganun na nga. Anong nangyari? Ganun po siya. Hindi na rin po siya nakakaintindi. Nung time, Doc, na doon ako sa taas, ibig sabihin doon ako sa kwarto, tamang higa ko lang, Jose Reyes. Yung isang paa ko, hindi ko na mautusan. Yung kanang paa ko, tinitingnan ko, pero hindi ko na mautusan, hindi ko na maggalaw dahil sobrang sakit. O kaya basta hindi ko na mautusan siya. Yung kabila lang, yung kaliwa, yun na lang ang ginagalaw ko. Yung time na yun. O kaya pag pag may mga check-up sa akin tulad ng mga tawag nito, yung basta lahat ng scree, yung nag-undergo na ako ng mga lahat ng mga diagnostics. Oo. Na ako, Doc, naka-stretcher na ako. Hindi na ako sa wheelchair. Stretcher talaga. So ngayon, ilang araw ako na naka-stretcher. Bago naka-pampers na ako, Doc. Naka-diaper. Naka-diaper na ako. Naka-diaperan na nila ako. Dahil so, yung cause ng pagtaas ng creatinine ninyo, no? Yung na-damage ang kidney ninyo. So, anong daw ang cause? Bakit na-damage yung kidney? Ba't tumaas ang creatinine?
Sa high hypertension. Gaano kataas ang BP nyo dati? 200/110, 100, ganyan. Normal So, na yan sa kanya, Dok, ang 180, ganyan. Normal na sa kanya yung 160. Tapos wala pang nararamdaman noon, no? Oo, wala. Wala. So, yan yung mga most common cause talaga ng chronic kidney disease is diabetes and hypertension. Kay Sir Chito is hypertension. Kaya sa lahat po ng mga nakikinig, no, if your blood pressure is so high, you need to do consultation. Check nyo ang BP ninyo. Baka hindi nyo alam. Kasi eto, tingnan niyo si Sir Chito. Hindi niya alam ang taas ng BP niya. No? Kaya hinayaan lang niya. Wala naman nararamdaman eh. Di ba? So, ano talaga, yung BP ko talaga, Doc, hindi talaga nagababa sa 160. Umiinom na ako kayo ng maintenance niya. Habang ilang taon yun na yun ang dugo, ang ang BP. Tumatawa nga ako pag sinabihan ako na sobrang taas ng mo, wala ka bang naramdaman? Wala talaga, as in wala. Normal lang lahat. Basketball, kung anong mga laro, wala sa akin yun. Ganon. Pero 160 na yun. Kahit noong panahon noong COVID, Doc, matagal ako na nabaksinan. Ilang oras kayo, may 2 siguro. Dahil pinababa nila yung dahil mataas nga. Hanggang sa, aywan ko, sila na rin ang sumuko. Pinaksina na rin ako, pipirma na lang ako. Mabaksinan lang ako. Hanggang sa di ba mayroong pagkatapos ng vaccine, mayroon uling second, ganun uli. Ako, pipirman lang ako, para boosteran lang ako. Yun. Ganon po, Doc. Hindi talaga bumababa ko yung dugo. Kaya yun isa na yun sa mga hindi niya Doc. Wala sa kanya yung BP na high blood na. Hindi niya pinapansin. Okay. Kaya yun pa yung nag-cause nung kaya yung diagnosis agad sa kanya, CKD5 agad. Okay, so dialysis na nangyari, wala na kayong chance na talagang diretso na. So, ilang beses po ang dialysis natin noong December? 3 times a week po ang dialysis. 3 times a week, Doc. 3 times a week. So, ang ginahugot nila sa akin, Doc, yung sabi nilang batak, yung sabi hatak pala. Hatak, AO na 2.7. Dahil kung mag-3 daw, baka hindi ko kayanin dahil yung first time pangalawang dialysis ko, nag 3 liters talaga ang sa akin hatak. Hanggang sa mga 2.6, basta yung mga 2.7 ganyan ang nila, ang hatak nila sa akin. Bago po kayo ma-dialysis, nung hypertensive kayo, may maintenance na po ba kayo noon o wala pa? Binibigyan na po ako. Meron kang maintenance noon? Yung bago po ako na-confine, wala, Doc. Hindi ako nag-maintenance. Ayaw niya ngayon, Doc. Hindi siya naniniwala sa maintenance. Kasi nga wala daw siyang nararamdaman. Wala po talaga. Yung mga sakit lang sa katawan, yung upper liver, yun. So nung binakunahan kayo ng mga vaccine noon, hindi kayo binigyan ng maintenance? Doc, ulit. Binigyan ba kayo ng maintenance noon nung halimbawa nung binakunahan kayo, pinauwi kayo, may maintenance? O hindi pa rin inisuhan siya, Doc, talaga ng mga maintenance. Hindi lang talaga po siya. Tama. Okay. So, isang natin yan, talagang ang lahat takot sa medication. Pero tulong po talaga yon. Ang medication hindi natin kaaway. Kung kailangan natin, inumin natin to. Pagka nagbago kayo ng lifestyle, unti-unti gaganda ang BP, then saka natin isa-isa babawasan ng mga maintenance na to. So, ang nangyari nga ngayon, 3 times a week kayong nagda-dialysis, then paano nahantong kayo dito sa low carb? Paano yun? Anong story naman yan?
Nung nagdadaano na po siya, nakalabas na kami, tapos naghanap na kami ng dialysis center. Ngayon po, ini-interview niya yung doktor doon sa dialysis. Binidyo, ano niya na pa, ni-record niya po tinanong niya, Doc, may pag-asa pa ba akong maka-recover? Makahiwalay doon sa machine. Sa dialysis. Kung halimbawa ako na dumating ang time na gumanda yung pakiramdam ko, ay sabi niya pala sa akin, Doc, yung nakwento ko na rin po sa iyo na labis akong nalungkot na sinabi niya sa akin na ano na po na yan dati. Habang buhay. For life na po yan. Nakaka-depress talaga yung pagka nalaman natin na biglaan na ganyan ang sitwasyon sa akin, Dok, yung sinabi sa akin ng doktor. Kaya po, nung umiyak siya dito pag-uwi niya sa bahay, sabi niya, Nak, ni-record ko yung sabi ni Doc sa dialysis, wala na daw akong pag-asang lifetime na daw talaga tong sakit ko. Sabi ko, sige, huwag ka mag-alala. Sabi ko, may isa pa tayong doktor na pupuntahan. Sabi ko, ganun. Sa kanya, naniniwala siya habang humihinga tayo, may pag-asa. Yun. Kasi ako, Doc, naglo-low carb din ako. Pero mga self-DIY ko ba? Tapos nanonood ako ng online coaching ninyo, yung mga question and answer, tinitake note ko yun, Doc. Kunyari, ito ba, pag may sa fatty liver ka, bawal tong pagkain. Basta sinusulat ko sa notebook ko, kasi syempre hindi naman tayo magaling sa mga medical term. Yan. Utay-utay, basta kada may si Sir Gibo, nanonood din ako, si Doc, yung babae, sino ngayon, Doc? Si Josephine Rojosan. Opo. Grace, ayun po. Yun. Tapos sabi ko, nagpa-set po ako ng appointment sa inyo, Doc, online. Kaya sabi ko, huwag ka mag-alala pa. Sabi ko, yung doktor na pupuntahan natin, hindi ganyan ang sasabihin sa'yo. Sabi ko gano'n sa kanya. Hindi ka manghihina, hindi ka mawawala ng pag-asa. Kaya yun. So, online ba tayo o face-to-face? Face-to-face po sa Ace Hospital po, Doc, sa QC. Sa QC. So, nung nagkita tayo, ano naman ang naging reaction nyo? Sa tingin nyo, nung binanggit ko yung mga gagawin ninyo, mahirap o madali? Para yung time na yun, Doc, nasa isip mo na talaga kung ano man po yung sasabihin mo, total nandoon ako sa sitwasyon na gano'n. O ano man ang mangyari sa akin, total wala na rin. Kumbaga sabi nung unang WhatsApp, lifetime na nga, kako isugal ko na yung buhay ko dito, sabi ko. Wala na, anong choice pa na gagawin ko, kundi isugal ko na itong sitwasyon na ito. Ayaw niya nung taba nung una, Doc. Ayaw niya kasi takot nga siya. Di ba? Lahat naman tayo, takot tayo sa taba. Naku, Doc, nakausap ka nung online na yung sa nga. Nag-usap tayo. Consultation natin. Okay, so hindi na takot sa taba. Yun na rin po pagkain ko. Okay, so nung naglo-low carb na tayo, nagpag-isipan ninyo mag-enroll sa coaching with Kuya Gibo. So ano naman ang journey niyo? I think naka 1 month na tayo, no? Opo. 1 month and 2 days na po tayo ngayon, Doc. So kamusta ang journey natin this 1 month and 2 days? Malaki po. Napakalaki, Doc. Napakalaki. From 3 times a week na dialysis, Doc, 2 times a week nyo na lang po siya. Hindi na po siya nag-i-insulin. Tapos ang BP niya from 200, ngayon po 110/80, 120/80, yun na, hanggang 120/80 na po, hindi na siya nag-high blood. Ang sugar niya po, Doc, sobrang ganda na ng result ng sugar niya. So diabetic po ba siya noon? Nag-insulin po siya nung paglabas namin ng Jose Reyes. Siguro mataas ang sugar kaya pinag-insulin. No?
And then, Tapos, tinanggal din nung nag-normalize na. Opo. Oh, okay. Tapos, yung napansin niya po yung sa mata niya, naglinaw na po yung paningin niya. Ay, ito yung nanlabo ang kanang mata niyo. Kailan po nanlabo yan? Hindi lang po, Doc, nanlabo. Talagang totally talaga po na as in wala na talaga. Wala talaga kung makita. Dahil doon sa pag-check sa mata ko, kinabitan ng mga grado 400. Na inabot hanggang 400 na last na daw yon. Wala kang makita at sabi niya operation na nga lang daw. Ano nangyari? Kailan po nangyari yung hindi makakita yung kanan ninyo? Kailan pa po yun? Yung bago mag-low carb, bago tayo mag-meet po daw. At talagang hindi na kayo nakakita noon sa kanan? Ito yung kanan ko po, hindi na yun. Imagine mo nung for a month. Ngayon, kumusta na ngayon? Doc, tulad nito, nakikita pero hindi pa alam ko lang na ikaw dahil nakausap nga kita. Pero naaninag na po kita, yung hindi na ako nababangga dito sa bahay, maglakad-lakad, nadadampot ko na yun kung anong mayroon pwedeng damputin. Ganon po. Ang galing. So, by changing your lifestyle, ang daming mga benefits na nakuha ninyo dito, no? So, number one is your creatinine is improving. So, i-maintain lang natin ang creatinine below 300 and hopefully the dialysis ma-reduce. Kanina, Doc, lumabas yung creatinine result niya. Kanina lang po. From 200 nung nagkita tayo, Doc, ang creatinine niya is 288. Ngayon po, 203 na lang po. Congratulations. So, bumababa na yung kanyang creatinine. So, nag-i-improve. Siyempre, mag-i-improve ang eGFR niyan. Kaya continue lang. And if we continue this lifestyle, mag-improve ang CREA natin, no? Hindi kung palaging below 300 siguro yan. Nako. Praying na mas ma-lessen pa ang frequency of your dialysis. No? Tandaan po ninyo, merong studies. Although nasa abroad to, ang studies, there is a 0.2% to 8% chance na makarecover sa dialysis. Meron po. Kaya, improve lang natin, continue our lifestyle, low carb, doing fasting, nagpa-fasting na kayo, sigurado yan. Okay? And resistance sex, mga exercise, active lifestyle din, sigurado. And then, pagka nag-improve lalo ang ating creatinine, hopefully, and God willing, no? Maging once a week or malay nyo, baka twice a month. Paano po? And then, pagka natanggal yung dialysis, nako. Thank you, Lord. At nandyan, hindi tayo tumigil na, kasi ang ano natin, no, once na na-diagnose tayo ng end-stage renal disease, parang talagang yun dulo na parang wala ka nang magagawa. Yan na yun. No? Pero nakita ko sa inyo, Sir Chito, no, na yung improvement, ang ganda. Hindi siya madali, alam ko, lahat yata ng mga low carb ko na walang idea sa low carb. Nung nag-improve ang kanilang health, katulad yung si Sir Chito, no, tinanong ko sila kung madali. Ang sagot? Anong sagot nyo, Sir Chito? Mahirap. May kahirapan. Determinasyon lang talaga, Doc. Determinasyon lang talaga. Kaya nung nahirapan ka, pero may goal ka meron kang ini-aim, meron kang layunin na gusto mong mag-improve pa ang health. Kaya katulad ng binanggit mo, nandun ka naman na sa situation na sinabihan na habang buhay na daw yan. Oo. Okay, so
wala namang mawawala kung gagawin mo. Sinugal ko na yung yung sitwasyon na yun. Ano man mangyari ka ako, sugal ko na talaga ito. Total, sinabihan na rin ako na habang buhay na ako na gano'n. Ayan. So, napakaganda ng story, no? From talagang nagulat tayo, eto palang sakit ninyo, na never nyo ma-imagine, hahantong kayo sa situation na ganito. Na pwede ngang mawala ang buhay nyo noon. Pwede. Emergency na yun. Kaya nung na-dialysis kayo, nag-improve ang health, and now, kamusta na ang timbang ninyo? Sa dati po ako, dating 85 kilos ako, dating 85. Ngayon, 67. O, kita nyo? So, saka na-address din pala, Doc, yung niya, Doc, yung gout. Yung ko, Doc, dito, malaki na itong bukol ko na ito, Doc. Dahil lagi itong dinadalaw ng gout. O, tuwing sumasakit ito, ramdam ko na parang lumalaki. Ganon. Yun. Ngayon, so, kumikipis pa siya. Bago yung dito na masakit lang, yung punting-punting sakit lang. Kinabukasan, gumagapang na yon hanggang sa iikot na yun dito sa kamay ko, hanggang itong buong joint ko, hindi ko na magalaw. Hanggang sa tumatakbo na yun hanggang dito, hanggang sa ma-prose na yung shoulder ko. Ganon po. Ngayon, dinadalaw din ako nung kailan, pero hindi na as in. Hindi nag-worse. Ang galing. So, kita ninyo, no? Yung paa ko, dalawang paa ko, ko na talaga yon na palipat-lipat lang. So, hindi man linggo-linggo, pero sa isang buwan, hindi talaga pwede na walang mangyari. Na minsan di ako nakakalakad, di nga makakapunta ng CR. Pero awa ng Diyos ngayon, nakaramdam din ako nung kailan, pero okay naman ako. Diba, ang ganda, ang daming mga benefits na nangyari sa inyo. Ito pa ang napansin ko. Yung mga napapansin ko dati ng mga nagda-dialysis, ang iitim. Pero sa inyo, hindi ko nakita, Sir Chito. No? Sabi ko, parang ang ganda pa nga ng kutis ninyo. Yung po, po yung liwanag pa. Yung aura niya ngayon, Doc, mas maaliwalas po siya ngayon. Talaga. Oo. Ang laki ng pinagbago niya po. Yung mga nakikita ko sa mga nagda-dialysis, no, umiitim sila. Pero kayo, no, ever since December, nagda-dialysis kayo. Ngayon, hindi ko nakikita yung color ninyo na nangingitim. Mas gumanda eh. Doc, napupuna ko yung dumi na katawan ko na lumalabas, Doc, hindi dito sa nandito sa binti ko. Nandito sa binti ko po, dito sa binti ko. Nandito po, dito napupuna ko na parang kaliskis ng parang kaliskis. So, ibig sabihin, nagda-dry din yan. So, lotion or continue your hydration. Pwedeng dehydrated. Nakailang na ako dyan, Doc, na tatanggal siya. Marami talaga. Pag nandyan na naman. Ganun. Dito ko napupuna, Doc, dito sa binti. Okay, so ang ganda ng story ninyo, and hopefully ngayon twice a week na ang inyong dialysis, and praying, no, mag once a week na lang, ma-lessen ang frequency. Pero tuloy lang tayo, no, sa ginagawa natin, because tingnan ninyo, no, when we change our lifestyle, pagka nag-improve ang health ninyo dito sa lifestyle na ito, diba, itutuloy natin. So, tuloy-tuloy lang. Sir Chito and Ma'am Chi, anong masasabi ninyo sa situation na to, sa lifestyle na ito, no? Anong masasabi niyo? Pakisabi sa mga nakikinig ngayon. Una sa lahat, Doc. Una, pasalamat ko sa Panginoon at sa iyo na pinigay na nagiging daan o instrumento
para sa ganitong sa ano ko sa kalagayan ko, sa karamdaman ko na ikaw ay naging instrumento o tulay para sa hindi naman sabihin pa na pero kiniklaim ko na talaga nagagaling ako. Pero sa ngayon dahil basta magaling na ako sa sa pakiramdam ko, wari ko. Parang wala lang, no? Nakakatuwa. So parang yung health nyo nag-i-improve palalo. So yun yung mahalaga. Hindi mo nararamdaman yung mga sakit, mga antok, yung may mga discomfort pa yan eh, no? Si Ma'am Chi naman. Ngayon, ang masasabi ko lang po, syempre, nagpapasalamat tayo sa itaas, kay Lord, tsaka sa inyo, Doc. Thank you so much po. At tsaka, yun, magiging advice ko lang din sa mga nanonood sa amin, kapag may mga konti na kayong nararamdaman, kasi reaction na siya ng katawan natin, di ba? So, magpa-guide po kayo sa mga eksperto, yan, kala Doc Ray. Lalo na yung may mga malubha ng sakit, huwag kayo magdi-DIY kasi baka lalong mag-worse, di ba? Kasi katulad ko, ayoko kasing isa palaran si Papa na mag-DIY na lang tayo kasi mamaya may mga pagkain pala na hindi ko alam na nabibigay ko sa kanya. Katulad nung, basta marami kaming mga pagkain na nabibigay sa kanya na bawal pala. So, mas maganda po na guided po tayo nila, Doc Bray. Tsaka nandyan po sila, Kuya Gibo. Matutulungan po talaga tayo. Kasi everyday po, nagsisend kami, monitor niya kami na ito, okay lang yan, ganyan. Tapos, kasi yung peace of mind nyo na pag may tanong kayo, anytime, masasagot kayo nila Kuya Gibo at saka nila Doc Bray. Makakampante kayo na tama yung ginagawa ninyo. Ayan. So, at again, ko rin doon, Doc, na yung mga gamot na inano sa akin, reseta, 2 linggo ko na po na hindi ko na tinitik, hindi ko na ininom. Hindi na ako nag-detect din ng tawag nito, yung maintenance, yung ang ganda-ganda ng BP ninyo. Wala naman kang problem sa sugar. Talagang mababawasan ng maintenance. Nandiyan pa yung gamot, Doc. Hindi na ako okay. So, ang mahalaga dito is nakita nyo ang improvement. So, thank you so much sa inyong buhay, Sir Chito, Ma'am Chi, sa support palagi. No? Ang maganda dyan, the support of the family is good. Talaga nagtutulungan-tulungan tayo. No? Hindi natin pababayaan ang isang member. And always, tandaan ninyo, nanggaling lahat yan sa Panginoon. Kung wala siya, no? Well, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. So, always pray that God will guide us, no, kung saan yung tamang daan, kung paano tayo mag-heal. So, congratulations, Sir Chito. Ma'am Chi, congratulations. Thank you po para sa pagtawag mo. Thank you po sa pag-guide po sa... Sasagot muna ako ng mga questions dito, no? I-out ko na po kayo para makapagpahinga na kayo. Bawal ang puyat. Ingat. Bye-bye po. Okay. So, continue lang po tayo, no? Sa lahat po ng mga na may mga karamdaman, lalo na kidney disease, hypertension, no? Diabetes, nag-i-insulin kayo, gouty arthritis, kung may mga PCOS man kayo. You need to start now how to do this lifestyle. Hindi siya madali, yes, pero yung benefit, once na nag-adapt kayo dito sa lifestyle na to, pag nag-adapt kayo, nakikita nyo ang benefits na nangyayari dito. Okay? So, sasagot muna tayo ng mga questions dito. Please share this, no? Ang mahalaga is makapag-aya tayo or maipakita natin. We motivate others. We do not impose, no? We only inspire. Okay? So, hello sa lahat.
Prolonged proteinuria, 8 months, but all labs and ultrasound okay naman, still bothered. Okay. So, usually proteinuria, number one is infection. If you have infection, nagkakaroon yan ng protein talaga. Okay? So, address natin kung may infection. Others, if you are dehydrated, magkakaroon pa rin ng proteinuria. Doing strenuous activity, proteinuria din yan. Okay? So, kung normal naman ultrasound, labs normal, address natin infection, dehydration, and syempre, yung mga strenuous activity. So, okay lang po. Okay? Ayan. Ayan. Hypothyroidism. Ayan, nakakatuwa sa low carb. We have patients na naglo-low carb sila. Strict low carb, ang nangyayari is, nag-i-improve ang kanilang thyroid hormone by doing strict low carb. And syempre, you need to consult pa rin ang inyong endocrinologist. Okay? Si Doc Bry, kasama si Kuya Gibo, if you're willing na maturuan kayo ng paglo-low carb, yan ang ituturo namin. No? It will benefit your health. And syempre, katulong yung mga specialist natin. Kasama pa rin natin yan. Kasi they will adjust. Pagka sobrang yung mga gamot, nag-a-adjust po sila. Okay? Kaya nga, gawin natin ang dapat para pagbalik natin sa ating mga doktor, makikita nila ang improvement na ginawa ninyo. Okay? Pagka may mga maintenance po, you need to do journal, then consult. I-journal niyo yung blood pressure upon waking up and before going to sleep. Then, i-review yan. Usually, after 3 months, i-review kung magbabawas ba or magdadagdag. So, depende po yan sa gagawin yung lifestyle changes. Okay? Ayan. Okay. Dok, hingi po sana akong tulong. Okay, may edad na siya, mahina. Sabi po, ikikimo. Okay. Usually, talagang pagka may mga mutant cells or cancer cells, yan yung kadalasan ng chemo ang ina-advise. Okay? Pero we need to change talaga yung lifestyle. So, bago pa ma-chemo, ma-address na natin ang mga inflammatory foods, tanggalin na natin sa circulation natin. Pero syempre, need natin consultation para makausap po. Lalong-lalo, sabi nyo, may edad, 68, no? So, wala silang idea sa paglo-low carb. Kailangan makausap. Okay? Ayan. Okay. Sa mga nagda-dialysis, or mga may CKD, need talaga makausap kasi lifestyle ang aayusin natin. Okay? Although, sabi ko sa inyo, it's not easy. Lalo na kung ang lifestyle nyo is full of high carbs. Kahit ako po, nung nagsimula po ako dito, talagang nahihirapan din ako. Yung mga favorite ko, hindi ko na kinakain. Yun lang. Okay? Okay. Anong dapat gawin para maibsan ang takot? Alam mo, kanya-kanya tayo may takot. No? And we just need someone to talk to explain ano yung mga concern natin, ano yung mga takot natin. And then, kung marirealize natin na yung takot natin, tayo lang gumawa. Baka malay nyo, hindi pala nakakatakot. Okay? Laging puyat, tapos mag-low carb. Yan. Yan yung mga inaayos natin. Pagka naglo-low carb po tayo, kahit naman anong lifestyle, number one, hindi dapat nagpupuyat. Ibalik natin yung dating kinagisnan na maaga natutulog, maagang gumigising. Pero, syempre ngayon sa panahon ngayon, mga trabaho natin, occupation, palaging puyat, yan, tinatawag ko na dyan, occupational hazard. Wala tayong magagawa kundi gawin ito dahil
ito yung trabaho natin. Dito tayo kumukuha ng pangsustento ng mga gastusin natin sa buhay. So, hazard na yan sa occupation. So, hopefully, lessen lang ang issues sa health natin pagka nagpupuyat. Okay? Ayan. Okay. Paano po mag-low carb sa CKD? Doctor po ba bawal ang pork and beef sa CKD? Okay, sa akin po, no, sa aking mga patients na naglo-low carb na mga CKD, mga may chronic kidney disease, we will just limit the protein. It's not bawal. Okay? Limit natin, address natin ang mga problem. Halimbawa, if your CKD, ang cause niyan is diabetes, kailangan natin i-control ang sugar. Kasi kahit na anong gawin ninyo, dialysis man kayo o hindi, kung hindi nyo i-correct yung root cause, anong root cause ng CKD nyo? Sugar, yung diabetes. Kung hindi nyo i-correct yung diabetes ninyo, mawaworsen lang ang kidney. Kaya nga, itong mga patient na naglo-low carb ng mga CKD, no, na nag-i-improve ang kanilang CREA, nag-i-improve ang kanilang eGFR. Bakit sila nag-i-improve? Dahil kinorek nila ang kanilang diabetes. Kinorek nila ang kanilang hypertension. Once na-address yan, nabawasan yung mga medication, dahil hindi na kailangan, dahil sobrang baba ng sugar. Ang baba na rin ng BP. So, tinatanggalan na natin binabawasan natin ng mga maintenance. And why? Bakit natin binabawasan? Because they would change their life. Bakit nag-normal? Bakit gumanda ang sugar and BP? Kasi nagbago sila ng lifestyle. Tataas lang ulit yan kung babalik kayo sa lifestyle ninyo na nag-cause ng diabetes ninyo, na nag-cause ng inyong hypertension. And kung hindi nyo ma-address yan, damage sa kidney or sa any organ of our body. So kahit puso, pwede rin. Okay? Any organs na pwedeng ma-damage. Okay? Ayan. Okay, good evening. Ayan, thank you for watching, no? So hopefully marami po kayong natututunan and hopefully paunti-unti pwede kayo mag-change. May mga patient ako, nag-improve talaga ang kanilang health. Sa umpisa daw, unti-unti, then eventually nakayanan na nila ang strict low carb. Okay. 3 months na po ako low carb. Before, 97 kilos. Ngayon, 87. Running lang ako tapos disiplina sa pagkain. Before, sa oval, isang ikot lang, wala na akong hangin, Doc. Ngayon, mga 5 kilometer na, walang tigil. Salamat sa kusa po ako nag-low carb kasi may gallstone ako at GERD. Tapos BP ko na normal lang naman. 100. Akala ko, anemic ako. Congratulations, no? By changing what you eat, by changing your lifestyle, you will improve exponentially. Kaya tingnan nyo, dati nawawala ng hangin, 1 kilometer lang daw. O isang ikot lang pala, tapos ngayon 5 kilometer, walang tigil. Continue lang tayo. Okay? Okay. Paano po ang low carb? Nako, magpa-consult po kayo because we will discuss the benefits, kung anong gagawin, and sigurado yan, magugulat kayo. Kasi never nyo maiisip na, uy, nagtatanggal ako ng favorite food ko. Ano to? High carbs, mga sugar, mga processed food. Alam ko, favorite ko rin dati yan. But if we're going to improve our health, we need to let it go. Kailangan natin ang healthy foods sa panahon ngayon. Okay? Ano po diet ni Sir Chito bago mag-low carbs? Ano siya? Ang work niya nasa dagat, no? So, fisherman. So, anong diet niya? Puro isda. Okay? Pero, hypertensive na pala siya noon. Ayaw niyang uminom ng mga maintenance diyan. Tapos, pag kami mga masasakit sa kanyang katawan, umiinom ng mga pain reliever. So, it will damage also your kidney. And, yun na nga.
kagulatan this December na ospital, dinala dito sa Maynila na emergency dialysis because may tubig na ang baga. So yan yung mga indication na kailangan na talagang i-dialysis. Okay? Doc, may multiple myeloma, bilateral ovarian cyst, thyroid nodules. Yes, low carb will help if done properly. Consult, i-explain natin lahat yan, no? Sa consultation. Okay? Mataas ang uric acid, tumaas din ang CREA ko, 106. Okay, number 1, no? Tingnan po natin yung ibang mga laboratory. If your BUN is elevated ba? Anemic na ho ba kayo? Your urinalysis, may protein ho ba? Yan yung mga checkin natin bago natin sabihin kung may problem ang kidney natin. Malay nyo, baka elevated lang ang CREA nyo and your uric acid, baka dehydration. Eh, alam niyo mga Pinoy, bihirang uminom or hindi pa madalas umiinom. Okay? Okay. Okay, lahat ng mga lahat natatakot sa paglo-low carb. Bakit? Akala nila, masama ang karne. No. If you do it properly, the low carb lifestyle, if you do it properly, hindi po siya nakakatakot. Nakita ninyo po na marami nag-i-improve na mga health by doing this lifestyle if done properly. Okay? Ayan. Okay. Alright. 1 month na ako, low carb minsan, OMAD minsan, TMAD, nagluluwagan na po mga damit ko, gumanda po pakiramdam ko, sulit. Aba, yes. Kung nag-i-improve ang inyong health by doing this, continue lang po tayo. Okay? Ayan. Doc, paano po ayan. Diagnosed with aplastic anemia pero di pa po siya nagpa-bone marrow biopsy. Posible po ba yun? Sana po mabasa. Need consultation para makausap po yung patient. And sa lahat po ng mga may health condition, if your family is helping you to improve your health, napakaswerte po ninyo. Kaya pagka tulong-tulong ang family sa health issues, walang hindi gagaling. Okay? Supportahan natin. Lahat naman po nito, kaya nating, lahat ng mga suliranin na to, there is an answer to every problem na mag-a-arise sa atin. Kaya sa health natin, just need how to do it and continue. Kaya tinatawag natin yung discipline nito with the right mindset. You need to have proper low-carb nutrition, doing fasting, and having active lifestyle. Okay? So, sa lahat po, salamat po sa palaging support ninyo sa amin, lalo na sa amin ni Kuya Gibo. Maraming salamat. And hopefully, makarating sa maraming mga Pilipino na kung wala silang mahanap na solusyon, malay nyo ang solusyon ay mag-low carb. Do it properly. Adapt, evolve, be the best version of yourself. Ingat po kayo dyan. God bless po. Bye-bye po.